Hello everyone, my name is Kimay Quinto, and today we're going to dive into a critical topic that affects our planet and our health: solid and hazardous waste. We'll explore what these materials are, why they pose such a problem, and most importantly, what steps we can take from the industrial level down to our daily lives to manage them sustainably. So, what are solid and hazardous waste and why are they problems? Um, Solid waste represents pollution and unnecessary waste of resources, and hazardous waste contributes to pollution, naturally capital degradation, health problems, and premature deaths. The main point here ay ang lahat ng basura ay nagdudulot ng polusyon, pag-ubos ng likas na yaman, at mga isyu sa kalusugan. Ang solid waste ay tumutukoy sa anumang basura, mga kalat o dumi na itinatapon mula sa mga bahay, factory, community at iba pang mga lugar. Maaari itong maging solid, semi-solid o anumang materyales. At ang best example dito ay plastic, papel, basura sa bahay tulad ng dahon, balat ng prutas at dumi ng hayop. Ang hazardous waste naman ay ang basura na may mga katangian na mapanganib o nakakalason sa kalusugan ng tao sa kapaligiran. Ito ay maaaring magdulot ng sunog, pagsabog o kemikal na panganib. Kadalasang nagmumula ito sa mga industry, laboratory o kahit sa mga bahay, at kailangan itong itapon ng maingat upang maiwasan ng pinsala. At ang best example dito ay mga pintura, especially yung mga may solvent o metal tulad ng lead at cadmium, at basurang langis mula sa makina o pampainit which is waste oils, mga baterya, at lalo na mga lithium at nickel cadmium. And the image here po, kung mapapansin nyo sa baba, it illustrates the major categories of solid waste we deal with daily: paper, glass, organic materials, and plastic. And understanding these categories is the first step towards proper management. So, what harmful chemicals are in your home? These slides highlight the accessibility and variety of hazardous waste that can be found in a typical home. It emphasizes that hazardous waste isn't just an industrial problem, it's a household one too. Hindi ba't madaling isipin na ang hazardous waste ay galing lang sa mga factories? Ngunit wag po nating kalimutan na maaari rin itong magkaroon ng chemical na nakapinsala na gamit sa bahay natin. Kung makikita nyo po rito, ipinapakita rito ang iba't ibang kategory tulad ng mga panlinis which is disinfectants at drain cleaners, mga gamit sa paghahalaman which is pesticides, at karaniwang gamit tulad ng dry seal batteries na may mercury at cadmium, mga produktong pintura at automotive fluids tulad ng gamit na motor oil. Kaya po kapag nagtatapon tayo ng mga ito, dapat nating ituring silang hazardous waste at dalhin sa mga itinalagang lugar ng koleksyon upang hindi pumasok sa ating kapaligiran. So, how should we deal with solid waste? A sustainable approach to solid waste is first to reduce it, then to reuse or recycle it, and finally to safely dispose of what is left. In this slide, introduce the overarching strategy for managing solid waste, which is the waste management hierarchy. The key message is the order of priority, which is the three R's, which is reduce, reuse, recycle. So, paano natin haharapin ang problemang ito? Ang una nating pwedeng gawin ay bawasan ang basura na nililikha natin. At kung hindi naman natin ito mababawasan, ang susunod na pwedeng hakbang ay gamitin ulit o i-recycle. So, only after we have exhausted this option po, we move na po to the final step, which is to safely dispose of what remains. Ito ang pundasyon para sa responsableng pamamahala ng mga basura. So here's the first priority, which is the primary pollution and waste prevention. The first and seconds are change industrial process to eliminate use of harmful chemicals and use less of a harmful product.
Ang mga kumpanya ay dapat baguhin ang kanilang mga proseso ng industry upang alisin po ang mga paggamit ng mga mapanganib na chemical. The third one is to reduce packaging and materials in products. Ang mga produkto ay dapat disenyo upang bawasan ang packaging at ang mga materyales. And lastly, make products that last longer and are recyclable, reusable, and easy to repair. Higit sa lahat, kailangan nating bumuo ng mga produkto na matibay, tumatagal, madaling ayusin, at likas na nare-recycle o reusable. So, moving to our second priority, nakafocus naman dito ay secondary pollution and waste prevention. Kapag nabuo na po ang basura, ang layunin natin ay bawiin at baguhin ito. Ang mga pangunahing gawain dito ay reuse, which is gamitin ulit, repair, which is ayusin, recycle, at compose. Ang pag-aayos, which is repair, ng mga sirang bagay ay nagpapatagal sa buhay nito at iniiwasan nitong mapunta sa landfill. At ang composting naman ay nagpapahintulot sa organic waste na ibalik ang mga nutrients sa lupa. Nakakatulong ang mga ito upang manatili ang mga materials sa sirkulasyon at hindi maging polusyon. At ito naman ang panghuli, which is the buy reusable and recyclable products. Ang pagbili ng mga reusable and recyclable products ay ang mga produkto na maaaring gamitin ng paulit-ulit at mga produkto na maaaring proseso at gawing bagong material o produkto. This is the last priority. Ang kategoryang ito ay ang pinakahuling opsyon at ginagawa lamang kapag wala ng ibang paraan. Ito ang pagharap sa basurang hindi na maiwasan o magagamit pang muli. Mas mataas ang panganib sa kalikasan at kalusugan ng tao sa mga hambang na ito. The first one is treat well to reduce toxicity. Ang pagpuproseso sa basura upang gawing mas hindi mapanganib bago ito itapon. Medyo mabuti pa ito, pero magastos. The second one is incinerate waste. Ang pagsunog ng basura na maaaring magbunga ng energy, which is waste to energy, ngunit naglalabas din ito ng usok at pollution sa hangin. The third one is bury waste in landfills. Ang pagtatambak at pagbabaon ng basura sa lupa. Ito ang karaniwan natin ginagawa, ngunit lumilika ito ng methane gas at maduming likido na maaaring dumumi sa tubig at lupa. And lastly, release waste into environment for dispersal or dilution. Ito ang pinakamasama. Ang simpleng pagtatapon ng basura o maraming tubig sa ilog, dagat o hangin, umaasang matutunaw o mawawala lang ito. Hindi ito ang tamang solusyon, kundi pag-iwas sa responsibilidad. Sa madaling salita, ang pag-iwas ay mas mahalaga kaysa sa muling paggamit, at ang muling paggamit ay mas mahalaga kaysa sa pagtatapon. Solid waste. The first one is follow the 3 R's of resource use, which is the reduce, reuse, and recycle. Second is ask yourself whether you really need a particular item and refuse packaging where possible. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung kailangan ba talaga ang isang particular na item at tanggihan naman ito kung posible. Rent, borrow, or barter goods and services when you can. Buy second-hand and donate or sell unused items. Magrenta, humiram o magipagpalitan ng mga produkto at serbisyo na lamang kung makakaya, at bumili ng second-hand at mag-donate o magbenta ng mga hindi na ginagamit na gamit para makaiwas din sa solid waste. Buy things that are reusable, recyclable, or compostable, and be sure to reuse, recycle, and compost them. Bumili po tayo ng mga bagay na muling nagagamit, nare-recycle, at nako-compose. Para rin po iwas sa mga solid waste.
Next one is avoid disposable and do not use throwaway paper and plastic plates, cups, and eating utensils and other disposable items when reusable or refillable versions are available. So, iwasan po natin ng mga disposable. Huwag gumamit ng mga disposable na papel, plastic na plato, tasa, at utensils kung may reusable or refillable version naman po. Use email or text messaging in place of conventional paper mail. With newspaper and magazine online and buy product in bulk or concentrated form whenever possible. So why is reusing and recycling materials so important? Reusing items decreases the use of matter and energy resources and reduces pollution and natural capital degradation. Recycling does so to a lesser degree. So, the first one here is reuse, which is ang paggamit muli ng mga bagay kung maayos pa ito. And the second one is buy beverage and refillable gas containers instead of cans or throwaway bottles. Ang pagbili ng mga inuming gamit ang mga reusable glass containers kaysa sa mga cans o mga plastic bottles na isang beses lang gamitin ito ay makatulong upang mabawasan ang basura at mapanatili ang kalikasan. The third one is use reusable plastic or metal lunchbox. Ang paggamit ng mga reusable na plastic o metal lunchbox ay pagpili ng mga lalagyan na maaaring gamitin ng paulit-ulit kaysa sa mga disposable na itinatapon lang pagkatapos gamitin. At ito po ay malaking tulong upang mabawasan ang mga basura sa kapaligiran. Carry sandwiches and store food in the refrigerator in reusable containers instead of wrapping them in aluminum foil or plastic wrap. Ang pag-stock po ng mga pagkain sa ref gamit ng mga reusable containers na nahugasan at ginagamitan ng paulit-ulit imbes na paggamit ng mga aluminum foil o plastic wrap na isang beses lang gagamitin. Malaking tulong na po ito upang protektahan ng ating kalikasan at maiwasan po ang mga solid waste. Use rechargeable batteries and recycle them when their useful life is over. Ang paggamit po ng mga rechargeable batteries at pag-recycle sa mga ito ay nakakaiwas din sa pinsala sa kalikasan at nakatulong ito sa pagtitipid ng mga likas na yaman. Carry groceries and other items in a reusable basket, a canvas or a string bag or a small cart. Kapag namimili po, mahalaga na dalhin ang basket, bag na gawa sa canvas o tali o isang maliit na karton upang makatulong na rin po ito upang mabawasan mga paggamit ng mga plastic and mabawasan din po ang mga basurang naitatapon. Use reusable sponge and washable clothes, napkins, dish towels, and handkerchiefs instead of throwing away paper ones. Palitan ng mga paper napkin. Pwede po natin palitan ng mga paper napkins at disposable tissue ng mga washable clothes, napkins at panyo, which is the handkerchiefs. Bukod sa mas matibay po ito ay nagpapababa rin sa dami ng basurang papel na napupunta sa mga landfill. Buy used furniture, computers, cars, and others items instead of buying one. Sa halip po na bumili tayo ng bago, ang pagbili ng gamit na or second hand ay tumutulong upang ma-maximize ang useful life ng isang bagay. At ito ay direktang nagpapababa sa paggamit ng mga likas na yaman. And lastly, give away or sell items you no longer use. Pwede mo pong pamili or pamigay yung mga bagay na hindi mo na magagamit or ginagamit para na rin po hindi po ito maikalat at maglagay pa po ng mga basura katulad na lamang po ng mga alikabok, etc. etc.
So solid and hazardous waste, which is recycling. So the advantages. Reduces air and water pollution. Ang advantage po nito ay nagpapababa ng pollution sa hangin at tubig, saves energy, which is nakatipid ng mga enerhiya or energy, reduces mineral demand, nagpapababa ng mga pangangailangan sa minerals, reduces greenhouse gas emissions, which is nagpapababa ng mga greenhouse gas emissions, reduces solid waste productions and disposal, which is pinapababa niya yung mga production at pagtatapon ng mga solid waste, helps protects biodiversity, which is natulong din po ito pang protektahan ng biodiversity, at lastly can save landfill space, makakatipid ng espasyo sa landfill. The next one is the disadvantage. Maaari pong can cost more than burying in areas with ample landfill space. Maaaring mas mahal ito kaysa sa pagbaon sa mga lugar na may sapat na espasyo ng landfill. May lose money for items such as glass and some plastic. Maaaring mawalan ng pera para sa mga item tulad ng mga salamin at ilang plastic. Reduces profit for landfill and incinerator owners. Nagpapababa rin po ito ng kita para sa mga may-ari ng landfill at incinerator. And source separation, which is hindi maginhawa para sa mga ilan ng paghihiwalay ng basura. And lastly, source separation in inconvenience for some. Hindi maginhawa para sa ilan ng paghihiwalay ng basura, which is source separation. What are the advantages and disadvantages of burning and burying solid waste? Technologies for burning and burying solid waste are well developed, but burning contributes to pollution and greenhouse gas emissions, and buried waste eventually contribute to pollution and land degradation. Technologies for burning and burying solid waste are well developed, ngunit ang pagsusunog ay nag-aambag sa pollution at greenhouse gas emission, at mga inililibing na mga basura ay kalaunan ay nag-aambag sa pollution at pagkasira ng mga lupa. The next one is incinerations. Here are the advantages, which is the reduces trash volume. Nagpapababa ng dami ng basura. The next one is less needs for landfills. Mas kaunting pangailangan sa mga landfills. And low water pollution, which is mababang pollution sa tubig. Concentrates hazardous substances into ash for burial. Pinagsama-sama ang mga mapanganib na sangkap sa abo para sa pagbaon. Sale of energy reduces costs. Ang pagbebenta ng energy ay nagpapababa ng gastos. Modern control reduces air pollution, which is ang modern control ay nagpapababa ng pollution sa hangin. And some facilities recover and sell metals. Ang ilang pasilidad ay nakakuha po at nagbebenta ng mga metal at nakabenta ng mga metal. At ito naman po ang mga disadvantage, which is the expensive to build, magastos itayo, costs more than short distance hauling to landfills, which is mas mahal kaysa sa short distance hauling sa mga landfills. The difficult to cite because of citizens opposition. Mahirap hanapin ang mga ito dahil sa mga location at sa pagtutol ng mga mamamayan. Some air pollution and CO2 emissions, which is ilang pollution sa hangin, at CO2 emissions, which is the carbon dioxide emissions. Older or poorly managed facilities can release large amounts of air pollutions, which is ang mga mas matanda o hindi maayos na pinamamahalang facility ay maaaring maglabas ng mga malalaking dami ng polusyon sa hangin.
Output approach that encourage waste productions, which is the output output approach na naghihikayat na ng produksyon ng basura. And lastly, can compete with recycling for burnable materials such as newspaper. Maaaring may pagkompetensya sa recycling para sa mga nasusunog na materyales tulad ng mga dyaryo. The next one is sanitary landfills. Here are the advantages. No open burning, which is walang open burning, with little odor, kaunting amoy, low groundwater pollution if seated properly, mababang pollution sa mga groundwater kung maayos ang mga lokasyon nito, can be built quickly, which is mabilis maitayo, low operating cost, mababang operating cost, can handle large amount of waste, which is kayang hawakan ng mga malalaking amount ng mga basura. Field land can be used for other purposes, which is ang napunong lupa ay maaaring gamitin para sa mga iba pang layunin, and no shortage of landfill space in many areas. Walang kakulangan sa space ng landfill sa mga mararaming lugar. So, next one is the disadvantage. Noise and traffic, which is maingay at traffic. Dust, which is malikabok. Air pollution from toxic gases and trucks, which is pollution sa hangin mula sa mga gases mga kotse, mga truck, etc. Releases greenhouse gases, which is methane and carbon dioxide. Naglalabas ng mga greenhouse gases maliban kung nakolekta ang mga ito. Slow decomposition of waste, mabagal na pagkabubulok or mabagal na pagkabulok ng mga basura. Output approach that encourage waste production, which is output approach na naghihikayat ng production or produktibo sa mga basura ng mga basura. Eventually leaks and can contaminate groundwater. Sa kalaunan ay tumutulo at maaaring mag-contaminate ng groundwater. So, how should we deal with hazardous waste? A sustainable approach to hazardous waste is first to produce less of it, then to reuse or recycle it, then to convert it to less hazardous materials, and finally to safely store what is left. Sa phytoremediation naman po, meron din po siyang advantage and disadvantage. Ang advantage po nito ay easy to establish, which is madali siyang itatag, inexpensive, which is mura, can reduce material dump into landfills, which is makapagbawas siya ng mga material na itinatapon sa mga landfill, produces little air pollution compared to incinerations, which is naglalabas ng kaunting pollution sa hangin kumpara sa incineration. Low energy use, which is mababa lang yung paggamit ng mga energy. And the next one is the disadvantage. Slow or can take several growing seasons, which is mabagal siya at maaaring tumagal ng ilang growing sessions. Effective only at depth plant roots can reach. Epektibo lamang siya sa mga ilalim na kayang abutin ng ugat ng halaman. Some toxic organic chemicals may evaporate from plant leaves, which is ang ilang nakakalason na organic chemicals ay maaaring sumingaw
mula sa dahon ng halaman. And lastly, some plants can become toxic to animals. Pwede rin po siyang maging toxic sa mga animals or nakakalason. Hazardous waste. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pag-iwas, which is the avoid using pesticides and other hazardous chemicals or use them in the smallest amount possible. Hinihimok po ang lahat na iwasan ang paggamit ng mga pesticide at iba pang matatapang na chemical. Kung talagang kinakailangan, pakitiyak na gagamitin lamang ang mga ito sa maliliit na posibleng dami. Sa ganito pong kasing paraan, mababawasan natin ang peligro ng exposure sa lason at ang volume ng hazardous waste na itatapon. Use less harmful substances instead of commercial chemical for most household cleaners. For example, use vinegar to polish metals, clean surfaces, and remove stains and mildew, baking soda to clean household utensils, and to deodorize and remove stains, and borax to remove stains and mildew. Ito po ay isang practical at eco-friendly na solusyon. Sa halip na bumili ng mga mamahalin at mapanganib na commercial cleaners, inirekomenda namin ang paggamit ng mga hindi gaanong makakapinsalang sangkap na matatagpuan sa inyong kusina. Gaya ng nabanggit, ang suka ay epektibong pampakintab at panlinis ng mga mantsa. Ang baking soda naman ay mahusay sa paglinis ng amoy at dumi, samantala ang borax ay gamitin para sa mga mantsa at amag. Sa mga paggamit ng mga alternatibong ito, maiwasan din natin ang pagpasok ng mga toxic na chemical sa ating bahay at sa ating sistema ng tubig. Do not dispose of pesticides, paints, solvents, or antifreeze or other hazardous chemicals by flushing them down the toilet, pouring them down the drain, burying them, throwing them into the garbage, or dumping them down storm drains. Instead, use hazardous waste disposal services available in many cities. Ito po ang pinakritikal na paalala. Tiyakin natin ang responsableng pagtatapon. Mariin pong ipinagbabawal ang pagtatapon ng mga mapanganib na chemical tulad ng mga pintura, langis at pesticide sa simpleng paraan. Iyon ay ang mga pagbuhos sa mga kanal, pag-flush sa inodoro o pagsama sa karaniwang basura. Ang ganito pong aksyon ay direktang magpaparumi sa ating tubig at lupa. Sa halip, kailangan nating hanapin at gamitin ang mga opisyal na hazardous waste disposal services na itinalaga ng lokal na pamahalaan. Sila lamang po ang may kagamitan at pamamaraan upang may ligtas na iproseso ang mga toxic na basurang ito. So, how can we make the transition to a more sustainable low-waste society? Shifting to a low-waste society requires individuals and businesses to reduce resource use and to reuse and recycle waste at local, national, and global levels. Ang pagbabago po ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng malalaking korporasyon. Ang susi sa pag-abot ng isang lipunan na kaunti lamang ang basura ay nakasalalay sa ating lahat, sa bawat individual at sa bawat negosyo. Kailangan nating bawasan ang ating resource use o paggamit ng likas na yaman. Kinakailangan nating maging mas maingat sa pagbili at pagkonsumo. Kasabay nito, dapat nating isabuhay ang prinsipyo ng paggamit muli, which is reuse at pag-recycle. Hindi rin po sapat na gawin lang ito sa ating bahay. Kailangan din natin maging bahagi ito ng ating pambansang kultura at maging isang global effort. Sa pamamagitan lamang ng kolektibong pagkilos at responsableng desisyon sa lahat ng antas,
Mula sa ating komunidad, which is lokal, hanggang sa pandaigdigang usapin, which is the global, natin matitiyak na ang isang mas malinis at mas sustainable na kinabukasan.